Sa sandaling nagilim aking paligid, at ang araw ko ay di na sumisilip. Kung ako'y nasa bigit ng panganib, sa landas kong puro tinig at napakatarik, di ako mangangamba, dahil nag-iisa. Nariyan ka, o Diyos, sa dalangin agad na tutugong. Ako'y didigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, o Diyos, nariyan ka. Kung akala ko'y di ko na makaya ang bigat ng pagsubok na aking daladala, kung nawawala na ang lakas ko at pag-asa, ikaw ay nasa aking tabi, umaalala ikaw. Di ako mangangamba, dahil nariyan ka na. Nariyan ka, o Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y dirigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, o Diyos. Sa dalunyon man ng dagat, sa gitna man ng unos, hindi ako matatakot, ikaw ay nasa aking tabi. Nasa puso laging ang pangako mo. Nariyan ka, o Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diligin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Diyos, Sa dalangin agad na tutugon. ako'y diligin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, o Diyos, nariyan ka. Sometimes, or even most of the time, the one thing that hinders us to give is that we think of something we can get in return. So how can we eliminate this kind of thinking? Stay with us at yan po ang ating pag-uusapan dito lang sa Let's Pray Pilipinas, live in Metro Manila. Muli mga kaibigan, mga kapaglaom at mga kapatid ay kayo ay aming malugod
na wini-welcome dito sa Let's Pray Pilipinas. Muli another Friday na binigay sa atin ng Panginoon upang papurihan siya at pasalamatan sa buhay, kalakasan at sa mga biyaya na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa. At ngayon, at another Friday, tayo magsasama-sama muli upang pag-usapan yung ating napapanong topic. And of course, kaya nga tayo narito upang manalangin na magkaasama. And of course, tayo ngayon ay napapanood sa ating mga local channel, Channel 44, GSAT Channel 37, and sa ating Facebook Live at facebook.com/Let's Pray Pilipinas. Maligaya pong panonood sa inyong lahat na kung nasa man po kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong, kung saan man po kayong parte ng Pilipinas o sa buong mundo. Ay nawa, pagpalain po kayo ng Panginoon. At syempre ay welcome po sa aking kasama ngayon na si Ate Lady. Thank you so much, Meg. Tama yan. It's another beautiful, hopeful, and thankful Friday, mga kaibigan, kapatid, at kapaglaom. Malapit nang matapos ang taon, ano po? Pero nandito pa rin tayo patuloy sa pagsiserve sa ating Panginoon. Yes, tama yan. At speaking of serving ang Panginoon, meron po tayong mga tanggap na mga praise reports. Ayan, for this morning. At ating pong basahin na ito. Ayan. Meron pa natanggap mula kay Shell Galve ng Aborlan, Palawan. Sabi niya po, thanks sa mga prayers niyo from previous time. I want to praise God for answered prayers. I forgot the name of the brother who always made a call to me and prayed for me during those dark days of my life. I praise God for restored relationship with my husband and a supernatural health of my kids. It's almost a year na hindi sila nagkakasakit, unlike dati monthly. Nasa doktor kami and a lot more. God bless your ministry, people of God. And meron po tayong tanggap mula kay Rainzy Javier ng Upper Carmen, Cagayan de Oro. Nagpa-pray po siya for all those taking the medical board exam, especially kay Prince Vel na kanya daw pong anak. And ayan, thank God, sabi niya, thank you for praying for our son, Prince Vel Brondo Javier, last November 9 for his physician's licensure examination. Thanks be to God for the answered our joint prayers last November 26, 2020. He passed the PLE. Wow. Praise God. Praise the Thank Lord. you, Hope Channel, and God bless. And meron pa po tayong tanggap mula kay Nena Limutin ng Bulacau, Cebu City. Ang kanyang pong panalangin ay for safe delivery ng kanyang pong anak. And then, praise God, maraming salamat po mga kapaglaom, naging normal lang ang panganak ng aking anak na si Hannah. And ayan, praise the Lord. Amen. Oo nga. Nakakatuwa kapag meron tayong mga nare-receive na praise ang ganda reports. ng mga ngayon, mga tanggap nating and of course, meron din po tayong tanggap ng mga prayer request. Meron po tayong tanggap mula kay Edsel Toledo. Sabi niya, please pray for our youth revival at Dunga SDA Church, Sipalay, Negros Occidental. And we have another from number 1949. Please pray for Jeneline Duran. Kasi may tumor po siya sa puso. Please paki-pray lang po. Ayan. Yes po, we will pray for that. Meron pa tayong mga na-receive na mga prayer request galing sa 0201 for Jasper Amante. May board exam po siya sa Marine Engineering. Wala pang schedule pero ipanalangin natin ito. Andito rin si Sister Anga Elihan. Kapaglaong pakisama po kami sa panalangin dito sa Cagayan Silio, lalo na po ang mga kapatid dito nawa ay manumbalik sa Diyos. Amen. Napakaganda po ng panalangin ito. 4509, thank you kapaglaom sa pagpray nyo sa aking mga anak. Sana magbalik sila sa Panginoon. Si Robert Christopher, si Myla, sana isama sa prayers ninyo. At sina Mr. and Mrs. Christine Ginto na magpatuloy ang pagsimba tuwing Sabado. Amen. At mabautismohan na sila. Isama din po sa panalangin ang Bayo family na bagong binyag. Sana maging matatag sa pananampalataya. At syempre, magpabautismo na rin daw sana ang papa nila kasama ang anak na si Irha. At last, for this set, 7565, pakisama po sa panalangin. Sana maging okay ang resulta ng ultrasound ng aking bayaw sa abdomen kasi hindi pa nga rin daw nakakadumi ay 5 days na. Ayan, so maraming pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Ipapanalangin po natin yan. Okay, so again, we would like to invite everyone, especially po sa nagpadala po ng mga prayer requests and praise reports. Kung nasan man po kayo ngayon, nawa ay masamahan niyo po kami sa panalangin. Let's pray.
Our dear God, loving Heavenly Father, would like to thank you and praise you indeed, for you are faithful, and that you are that God who is not far away from us, but you introducing yourself as a father to us, that indeed a father cannot really, the father knows the needs of his children. Dear Father, would like to praise you for these answered prayers that we have received this day. Dear Father, would like to thank for the life of our sister, Chel Galve, that you have been helping her, especially during those times that she needs help, and that you are using even people to be a blessing to her. Indeed, that you have co-laborers that you are using to bless, that you bless, so that they will be a blessing to others. Lord, thank you so much, because you just know what we need. We thank you for the life of his children, of our children, that you have been keeping them, and many miracles that you have been working in their lives. Lord, may this be that this life, the lives of these people, will be a living testimony of how good you are, and that how you can work miracles in the lives of many people. Dear Father, we'd like to pray also and thank you for the medical board exam that we have prayed also, that for especially for our brother Javier, who has passed the board exam. Indeed, that you have been so faithful to us, that you have been true to your words. Dear Father, we just pray that may you please bless his career, that may indeed that through his life many people also will be brought at the foot of the cross. Dear Father, we'd like to thank you also for the answered prayer of our sister Hannah, who had a safe delivery of a child. May you please bless this family, and may indeed this family will bring praises and glory unto you alone. Dear Father, we'd like to pray also for our brothers and sisters who are needing help, especially during these times that we need you more than ever. Dear Father, we would like to pray for our for Edsel, that has been praying for the revival of the youth in their place in Dunga, Negros Occidental. We would just like to lift up the lives of these young people. We know that you are so longing to use these people to be vessels that are ready to be used by you. So please just empty us of ourselves, and just use these people. Use these people according to, and may your spirit indeed lead these people. We would like to pray also for Jeneline Duran, who has having some difficulties with her tumor and the heart condition. Again, we just lift it up to you, dear Father, because you are. We just want to rest in the promise that whatever it is that we are undergoing through, we are casting all our cares, for you care for us. Dear Father, thank you so much for hearing our prayers, and for the answered prayers, and the prayers that you will still answer. For all these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Lord, in continuation, we would like to open our hearts to you for more requests from our brothers and sisters. We know that even before we ask, you are already giving and preparing the answer. Nevertheless, Lord, we would like to lift up to you the upcoming engineering exam of Jasper Amante. May you be with him, give him knowledge and wisdom, strength to face this day. Lord, we also ask for strength for the family as they support him. We also like to pray, Lord, for Cagayan Silo brothers and sisters that we have there. May you strengthen their faith. Allow them and enable them, Lord, to trust you even more, especially these days. We also like to pray for Christopher, for Myla, Lord God, for Mr. and Mrs. Christine Ginto. May all of them in their faith, Lord, be strengthened, especially as we face different challenges in our lives. We know, dear Father, that Satan is like a roaring lion who keeps on tempting, especially those who are new in faith. Lord, we know that nothing is impossible without you. So with you, not yet baptized, but we know that it is not our job, yet it is our will. So Lord, may the Holy Spirit ready their hearts, and that they will all be able to accept you as their personal Lord and Savior. Lord God, we also like to pray for the result of the ultrasound of this brother. Lord, whatever his situation right now, may you bless the doctors, the nurses, every instrument and medicine that will be used in his treatment.
Thank you, Lord, because we know that you have co-laborers wherever they are, wherever our brothers and sisters are right now. And Lord, we also like to pray for our brothers and sisters who are facing different challenges, especially those with COVID. Lord God, I know that they are not able to send their prayer request, yet you know what they are going through. So we lift them up to you, O Lord. But more than anything, we would like to pray that we will be able to trust you more, have faith in you even more, because we know that we are already in the last days. May you keep us safe, Lord, not only from the illnesses of this world, but from the snares of the enemy. Yes. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Muli mga kaibigan, mga paglao mo sa ating mga kapatid, ay muli kami nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa panalangin, sa pagpapadala po ng inyong mga prayer requests, ng mga praise reports. Muli ay patuloy po namin kayo inanyayahan ang padala po ng inyong mga prayer requests at inyong mga praise reports. Diyan po sa mga numbers na makikita niyo po sa inyong screen. And of course, ating Facebook Live. Ngayon po ay pwede rin po ay mag-send bukod po sa pag-comment po na inyong mga reflections o yung mga ideas regarding sa topic, ay pwede po isend yung mga prayer requests and yung praise reports at ating pong babasahin yan mamaya sa second set. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating live stream program para marami po ang makaalam ng ating programa at ma-bless din po sila sa atin pong ginagawa. Yes, kaya patuloy po kayo na tumutok sa Let's Pray Philippines at mamaya po ay ating pag-uusapan ano yung ating topic na about giving and receiving. So ano ba yung dapat na ating thinking at paano ba, how do we deal with such things. So kaya mga kaibigan, ay patuloy po yung tumutok sa Let's Pray Pilipinas. Tayo po ay magbabalik patapos ng ilang mga paalala. COVID-19 is a highly infectious respiratory disease caused by a new coronavirus. But how can we protect ourselves and our community from getting and spreading COVID-19? Well, here are the common signs of infection, and it includes respiratory symptoms like fever, coughing, shortness of breath, and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndromes, kidney failure, and even death. The standard recommendations to prevent infection spread includes regular hand washing, covering your mouth and nose when coughing or sneezing, wearing face masks, eating healthy food, and drinking plenty of water. Now remember, prevention is always better than cure. Difference it says in Isaiah chapter 41 and verse 10, "So do not fear, for I am with you, and do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Welcome back sa ating programa mga kaibigan at ngayon po ay muli ay nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa na Let's Pray Pilipinas at and of course ngayon ay nais ko pong kunin itong opportunity to greet our viewers, especially po sa ating Facebook Live na narito po mga kasama natin. First nandyan po si Tita Janet and si Catherine. May God bless you po sa inyo po dyan. And kay Bob Miller, may God bless you, brother. Thank you for watching and being with us always. And kay Ma'am May, ayan, sabi niya, good morning, Let's Pray Pilipinas live in Manila. Yes po, and may God bless din po sa inyo pong family. And kay Ma'am Victoria Navarro, sabi niya, Blessed Friday to everyone and to our dearest host. Yes, thank you so much po and God bless you din po. And Ma'am Ervita Flores, maligayang panonood din po. Kay Ma'am Linda Bana, ayan, lagi po natin kasama, na dito po and sa kanya pong mga friends din po na nanonood. Maraming salamat po. Si Ma'am Junette Sumagang, ayan, good morning din po sa inyo. Kay nandito pa syempre yung ating mga kasama dito na si Sir David Wills. Ayan, may God bless you din po.
Ayan, si Ma'am, I think meron po tayong mga friends dito, no? Si Ma'am Victoria Navarro, of course, lagi po natin kasama dito. God bless din po. Si Ma'am Shimi Historilo, ayan, nanonood po siya daw ngayon. God bless din po sa inyo. And kay Ma'am Ana Faith Asube, ayan, salamat daw po dito sa programa. Ni God bless you din po. Ma'am Eve Siago, ayan, salamat Lord, amen. Nasagot daw po kanyang panalangin kagabi. Amen. Praise God. And we have another, ayan, si Bright. Sabi niya, good morning, I seek the face of the God in Somalia. Peacekeeping mission. Wow, so nandun po siya sa Somalia. Meron pong mission po sila doon, na mapagpalain po kayo ng Panginoon. So, ayan, no, may mga natanggap din po tayong prayer request ngayon, pero mamaya po ay ating babasahin yan. So, Ate Lady, baka may gusto ka pa i-greet dyan. Oo nga eh. Pero so far ay nag-greet mo naman lahat. Pero nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga nagpapadala ng prayer request and praise reports. Pwede rin po kayong makisali sa atin pong usapan tungkol sa talakayang yung topic na ating i-discuss ngayon. Yes. By commenting on our live stream. Ayan, Meg. Siguro simulan na natin, Ang ating usapan sa araw na ito ay tungkol sa giving pa rin. Ito yung pinag-usapan natin last Friday. But this time, ating bibigyan ng pansin yung isa sa mga nakakaapekto sa pagbibigay. Ito yung nag-iisip tayo, anong nga bang makukuha ko in return? No? Alam naman natin yung saying, it's better to give than to receive. Pero, ano bang masasabi mo dito? Well, kung titingnan talaga natin, yung sinabi, actually yung Panginoon nga nagsabi nun it's Jesus, yung salitang yun na sinabi, makikita natin yan I think sa Luke or sa Mark, na sinabi ng Panginoon na it's better to give, it's more blessed, actually sinabi, it's more blessed to give than to receive. So blessing talaga comes with giving. And kung titingnan talaga natin what the Lord has been teaching us, even sa old times, is yung about giving and forgiving. It's all about giving and forgiving. Di ba, kung mapapansin po natin, yung Israel, that's what they have forgotten. Yun po yung nawala sa kanila when they are in bondage in Egypt. Kasi, sila oppressed, they are, so makikita natin, they are in bondage for 400 years. Yes. So, they are oppressed. So, they are not receiving anything. Parang walang blessing sila nakikita, So, kaya ganun yung mindset nila. But, they are reminded. Kaya nga laging sinisimulan ng Panginoon that I, the Lord, sabi niya, di ba, have freed you from the house of bondage, have freed you from Egypt. Ang sabi niya, di ba, yung sinimulan niya yung pagbibigay ng 10 Commandments, actually, yun ang unang statement ng Panginoon. So, pinapaalala niya, na siya yung nagpalaya. So, dapat magkaroon na tayong panibagong buhay. So, we are not about receiving anymore. So, but about giving. Kaya, di ba, yung giving ng tithes, giving ng offerings, actually, so this is a result na ma-experience natin yung kabutihan ng Panginoon, and in return actually kasi binigay na ng Panginoon lahat He has given us everything para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo mabuhay, magkaroon ng second chance so what else na kailangan natin? So ang tinuturo sa atin ng Panginoon is to be like Him, to just give. Wow. Alam mo, napakaraming promises, tungkol dyan. Pero sa araw na ito, meron tayong isang promise na i-share sa kanila. At yun nga po, mababasa po natin yan sa Proverbs 11. I think familiar din po sa atin itong verse na to, Proverbs 11 chapter 11 verses 24 to 25. Ayan. So ito po yung sinasabi dito sa verse 24. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that waters shall be watered also himself. So, ayan, talagang pagiging generous, yung giving heart is what the Lord wants us to have. And talagang the more that we are, na pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Amen. Ayan, napakarami pong promises. Hanapin po natin yan at pagbulay-bulayan. Lalo na, it's the season of giving. Ito naman po, punta tayo sa second set of prayer requests from 841.
Kailangan ko po ang tulong nyo sa panalangin. Maging maayos ang biyahe papuntang Manila ngayong December 21. Ayun. From Sherwin Lagato, please pray for me. Sana gumaling ang kanyang sakit na stroke. Ricky Senfuego, please pray for miracle healing sa kanyang mother-in-law, Aldine Osenya, suffering from liver cancer. And meron pa po tayo natanggap mula kay number 4103 of Baluan, Palimbang, Sultan Kudarat. Paisama po sa panalangin dahil malaki daw po ang problema niya financially. And we have another from number 8109. Prayer request po sa aking auntie na si Miriam Laluna na bago lang daw na nakuhaan ng tubig sa kanyang lungs. And sana ay makarecover siya totally dahil sumama pa rin daw yung kanyang pakiramdam. And we have another from Garcia family of Davao. Paisama daw po sa panalangin yung kanya daw pong anak na na-scam and sinampahan daw po ng kaso kahit wala siyang ginawa. Ayan, so may nangyari pong injustice dito, ano? So atin po ipapanalangin yan. And meron pa po tayong matanggap ng mga prayer request. Ayan, so kay Ma'am Eve Siago, sabi niya po ay request na isama daw po sa prayers ngayon. Yung kanya daw pong pamangkin na si Josepha Siago na mawala, tuloy niya raw na mawala yung kanyang pagsusuka. And ayan, so ayan, kasama niya daw po yung kanyang pamangkin na, ayun nga, na sana manumbalik din daw po, sabi ni Ma'am Eve, yung kanya pong pamangkin. And yes, ayan po yung ating mga na-receive na ating mga prayer requests. Sige, isasama natin sa prayer request. Meron din akong mga tanggap. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po naming nagsusumamo sa iyo sa mga pangangailangan po ng aming mga kapatiran. Katulad po, Panginoon, ng kasama namin na pupunta po dito sa Manila ngayong December 21. Nawa po proteksyonan nyo sila. Tulungan po na walang problema sa kanilang biyahe. Nawa po idinadalangin din namin na gumaling po si Sir Sherwin Legato at si Sir Ricky Senfuego sa kanila pong mga karamdaman. Panginoon, mangyari ang iyong kalooban, patatagin ang kanilang pananampalataya sa lahat po ng kanilang na-experience na ito. Patuloy din po namin, Panginoong, dinadalangin ang 3 anak ni Ma'am May na sana po sila ay laging nasa mabuting kalagayan habang naninilbihan po sa Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay dinggin niyo po ang panalangin ito at ganun din po ang pamangkin ni Ma'am Eve na si Josephat Siago. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo pong proteksyonan, tulungan, pagalingin sa kanya pong pagsusuka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manaming Diyos, sa pagpapatuloy muli kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Tunay nga po kayo mapagbigay na Diyos. Diyos na hindi po pinababayaan ang kanyang mga anak. Amin po dinadalangin ng aming kapatid na meron po siyang financial problem ngayon na nawa kayo po ang mag-provide para sa kanila. Kaya hindi po sa family na Garcia na may kinakaharap po na kaso ngayon na nawa ang katotohanan lamang maganap, ang siyang magwagi. At kayo po ang maitaas sa mga pagkakataong ito. Ganun din po sa aming kapatid na kailangan manumbalik. Kayo po ang tumulong, mag-akay ang banal ni Espiritu ang sumakanya. At nananalangin po kami sa bawat isa. Nawa, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong baguhin po ang puso kung kami po ay maasarili, ay mawala ito at maging turuan po kami na magbigay ng katulad ni Kristo na wala kaming maibibigay sa inyo na napakabuti. Ngunit kayo po ay wala po kayo minidhold sa amin. Binigay niyo po ang inyong bugtong na anak para kami maligtas at pinaita ng Panginoon kung paano mabuhay. Nawa, matutunan po namin ito at maisabuhay po namin ang kanyang mga salita at makita ang karakter ni Kristo at hindi na po kami. Maraming salamat po, Ama namin Diyos, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan sa amin sapagkat ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas ng Hesus Kristo. Amen. Maraming salamat, Meg, sa mga panalangin at sa mga nag-share po ng kanilang prayer request and praise reports. If you want to know more about our program, visit and follow po ang ating Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Pwede nyo rin pong i-download sa App Store or Play Store ang atin pong Hope Channel app. And if you want to watch other videos, visit our website, www.hopechannel.ph. And meron po tayong reminder dito. Sabi nga, God desires us to give cheerfully, willingly, gladly. None can keep His law without ministering to others. Happiness is the gift of God to Him who
in the Spirit of Christ toils the good of others. So again, mga kaibigan, ay patuloy po kami naming inaanyahan magpadala ng mga prayer requests and yung praise reports dyan po sa mga numbers na nakikita nyo po sa inyong screen sa format na name/location and of course ang inyong prayer requests and yung praise reports. Muli samahan nyo po kami sa susunod na Biyernes dito lamang sa programa na kung saan sa panalangin ay lagi kang may kasama. Ako po si Miguel Villanueva na nagsasabing, "Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near." Ako naman po, si Lady Mataya dapat nagpapaalala, let's pray without ceasing. Ito ang Let's Pray Pilipinas! where you don't have to pray alone. Balik o Diyos, kasi ka na